Mula sa lamay ay naglakad si Jennifer palayo. Niyakap niya ang sarili dahil sa lamig ng hangin dumadampi sa balat. Nanunuot iyon sa kalamnan niya na tila ba naglalagos hanggang buto. Napapahinto siya sa paglalakad kapag tila tinatangay ng hangin ang manipis niyang katawan at saka nagpapatuloy kapag umaayos na ang pakiramdam. Maya-maya ay naramdaman niyang tila ba may presensya na sumusunod sa kanya. Binagalan niya ang paglakad at bigla siyang lumingon. Ang tanging nakita lang niya ay ang madilim na daan na binabantayan ng mga kabilaang puno na nagtatayugan. Lingid kay Jennifer, ang presensya ay mula sa isang nilalang na pasilip-silip sa puno. Totoong sinusundan siya, binabantayan at inoobserbahan ang bawat hakbang niya. Walang balak na lubayan siya hanggang sa kung saan man siya dalhin ng mga paa. Sa muling paglakad ni Jennifer ay dinig niya ang mga yabag. Napalunok siya at hindi maiwasang makadama ng takot. Ilang ulit siyang lumingon at ilang ulit ding mabilis na nakapagkukubli ang nilalang na sumusunod sa kanya. Binilisan na niya ang paglalakad, lakad-takbo. Naisip niya, galing siya sa isang burol. Baka kailangan niya magpagpag. Iniisip niya kasi na sinusundan siya ng multo ng nakaburol. Iyon ang pamahiin ng mga matatanda na pinaniniwalaan niya. Kapag galing ka raw sa lamay, ay kailangan mo munang dumaan sa ibang lugar bago ka dumiretso ng bahay, nang sa gayon ay hindi mo madala ang multo sa bahay niyo o ang kamalasang hatid nito. Pumasok siya sa isang 24 hours na convenience store. Nag-ikot-ikot lang siya ron. Hindi siya makabili dahil naalala niya na wala nga pala siyang pera. Matapos magpalipas ng ilang minuto ron ay nagpasya na siyang lumabas. Luminga-linga sa paligid. Nakiramdam, huminga ng malalim. Sa tingin niya ay hindi na siya susundan ng multo, kaya't nagpatuloy na siya sa paglalakad pa uwi. Medyo malayo-layo na rin ang nalalakad niya nang bigla siyang makaramdam ng takot. Hindi niya kasi maalala kung saan ba siya umuwi. Sa ang ulo ay tinaktak-taktak niya yon. Piniling-piling. Pilit inaalala ang tahanan. Tinatanong ang sarili kung nagka-amnesia ba siya. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa maramdaman na naman niya ang mga maiingat na yabag sa kanyang likuran. Hindi siya lumingon, pero nagsalita siya. "Bakit mo ko sinusundan?" Wala siyang tugon na nakuha, kaya muli siyang nagsalita. Aniya, kung sino man ang nilalang na sumusunod sa kanya ay tantanan na siya dahil wala itong mapapala sa kanya. Nagpagpag na siya dahil ayaw niyang sundan ng multo, kaya tigilan na raw siya nito. Nagulat si Jennifer nang ang maging tugon ng nasa likuran niya ay mga paghikbi. Napilitan siyang lumingon. Si Michelle, ang bunso niyang kapatid na 15 anyos pa lang habang siya ay 20. Tinanong niya ito kung bakit siya sinusundan ng palihim at kung bakit ito umiiyak. Ani Michelle, kaya niya ginawa yon ay dahil gusto niyang malaman kung saan pupunta ang ate niya. Natawa si Jennifer at sinabing malamang ay uuwi ng bahay nila. Ang word nga raw dahil bigla niya nakalimutan kung saan siya nakatira, kaya mas mabuti kung sabay na raw silang uuwi. Ngunit ang ngiti sa labi ni Jennifer ay unti-unting napawi nang sabihin ni Michelle na hindi na dapat siyang umuwi sa bahay nila dahil hindi na siya napibilang doon. Nagtaka siya at sinabihan ang kapatid na ipaliwanag sa kanya ang dahilan kung bakit hindi na siya pwedeng umuwi sa kanila. Nangingilid ang mga luhang ipinagtapat ni Michelle sa kanyang ate na ito ay isa na lang kaluluwa, isang multo, dahil namatay na ito kahapon sa isang aksidente. Katunayan, ang lamay na pinanggalingan nila ay lamay mismo niya. Dahil meron siyang third eye, nakita niyang bumangon ang kaluluwa nito mula sa kabaong at naglakad palayo sa lamay, kaya't sinundan niya ito. Nakita pa nga niya itong pumasok sa isang convenience store para magpagpag. Nanlalaki ang ulong, tinignan ni Jennifer ang mga kamay. Sinalat ang sariling katawan at saka pa lang niya napagtanto ang katotohanan. Tinangka niyang yakapin ang kapatid, ngunit nabalot lang ito ng kanyang panlalamig. Ani Michelle, ipapanalangin niya ang kaluluwa ng ate niya. Hangad niya ang pag-akyat nito sa liwanag. Bili naman ni Jennifer na huwag pababayaan ang kanilang mga magulang at hangad din niya ang payapang buhay
para sa kanilang mga maiiwanan niya. Nang wala na ang ate Jennifer niya sa harap niya, ay mabagal na naglakad si Michelle patungo sa convenience store at pansamantalang naupo roon. Umorder ng kape habang nagmumuni-muni. Napangiti siya sa isipin na nagpagpag doon ng ate niya na isa na ring multo kagaya ng mga multong nandoon sa loob at labas ng convenience store.